And now Hannah will try чебуреки. Сядь ровно. Ну что, как? Hello everyone! Today I wanna cook Russian dish. Pero sad to say, nakalimutan ko yung pangalan ng dish na yon. I will ask later pagdating nila. Because we have here meat. So, yun yung naisipan kong iluto para maiba naman yung aming pinakain. And, nung isang araw, nagawa na nila yung aming rolling pin. At nashook ako. Dahil, tingnan nyo ang aming rolling pin. Taran! O, diba? Ang laki. Ganyan siya kalaki. Yan, laki. O, ganyan kalaki yung aming rolling pin. And, ewan ko, basta ganyan yung design niya. Ang laki. And, for the first time, na nalaman ko na pwede pala ang jackfruit tree na gawin ganito. So, this is a jackfruit tree. We wanted the Mojave tree, pero ang sabi ni Kuya is, hindi daw maganda yung Mojave tree kapag nababasa. So, syempre, kapag ka nag-bake tayo, mababasa talaga siya. Kasi nga, syempre, may moisture din or may water content din naman minsan yung ating mga flour or yung mga ginagamit natin or yung mga eggs, something like that. Basta yung mga wet ingredients niya. So, maybe this is better. I don't know. We will try. And now, we will try this rolling pin. Ang laki, in fairness. Pero maganda siya kapag gumagawa ako ng mga noodles. Kasi gumagawa din ako ng homemade noodles. Natutunan ko kay father-in-law. Maybe next time I will show you how. But today, I wanna make Russian dish na hindi ko maalala kung ano yung pangalan. Basta yun. Later, I will ask you. Naalala ko na kung anong tawag doon. Чебуреки. Gusto ko na yung pilmeni, kaya lang masyado siyang matagal and baka hindi ako umabot sa pagsundo kay Hannah. So, maybe next time na lang yun. Mas mabilis kasi yung чебуреки na gawin kesa sa pilmeni. Kasi yung pilmeni maliliit siya. Yung чебуреки malalaki. So, let's begin. I will just use this one. So, don't mind it. Kasi wala pa akong bowl for now. I will use all-purpose flour, 1 egg, salt, and water. Yun lang yung ating mga ingredients. Ayan, we will just pour here some flour. I think kasya naman na siguro yan. And we will add some salt in here. Konti lang kasi hindi kami mahilig sa maalat. Then mix it. And ganito ako mag-ano ng dough. I will just put some hole in here. And we will crack the egg in here. And ayan na siya, nalagay ko na. Kasi I need to use my 2 hands and I can't do that kapag nakahawak yung isang kamay ko sa aking phone. And we will pour slowly here water. Tansya-tansya lang. So, this is it already, our dough. Pero kailangan ko pa siyang i-knead. So, we will transfer here sa ating mat. Mas better yung ating pag-knead here. So, we need to knead this one until maging siya, elastic ng konti. Natutunan ko lang to kay father-in-law kasi mahilig talaga siyang magluto-luto and especially baking. He's into baking talaga. Kasi dati sa Russia, pag nagluluto siya, ako yung assistant niya. Ako yung mga taga-hiwa ng kung ano-ano. Tapos
Tapos tagagawa ng mga ganito. Siya yung nag-lead pero ako yung tumutulong sa paggawa na. Yung pag-seal na ba. Talagyan mo na ng filling, ganon. And syempre, taga-kain din. At sa kanya ako natuto ng mga Russian dishes. So, if you wanted, I can share as well yung mga natutunan ko rin na mga dishes pa. And this is one of those. Yan. Ito okay na. We will just rest this one and cover it for about 5 to 10 minutes. While waiting for our dough to, stay muna natin siya ng 10 minutes, we will need to prepare already the filling. And I am using a chicken. It's supposed to be not chicken, pero yan lang meron kami na karne. And it's supposed to be a minced meat. Pero wala din kaming pang mince, kaya hahati-hatiin ko na lang yan ng maliliit na parts since malambot naman siya. So let's begin. We will need only the meat part, of course. And this one, I will use this for soup later on. I will just cut into small pieces like this. You can use pork if you wanted to, or beef, or maybe a mix. Masarap yung mix kapag ka-mix siya. Pork and beef if you are eating meat. Pwede rin siya pure meat. Few days ago, they requested for me pilmeni and vareniki, but those dishes needs sour cream again, and yet we still don't have sour cream with us. Pero sa vareniki, pwede naman siyang lagyan lang ng sauteed onion. Pero iba pa rin kasing lasa kapag talagang sour cream yung gamit. At yung sour cream na galing mismo sa Russia. Kasi iba yung lasa ng sour cream here compared there. I don't know why. Pero ganun. Magkaiba sila. And mukhang kokonti yung aking meat. We will see. Sana naman medyo marami-rami ng konti yung magagawa nating vareniki. Alam niyo yung isa sa mga napansin ko nung nasa Russia ako sa mga pagkain nila. Their food looks so classy. Pangmayaman ang dating kapag ka sa Pilipinas ngayon. Kasi more on baking sila. And soup. Marami silang mga soups. Different kinds of soups. As in talagang pangmayaman yung dating. Para sa akin. Huwag ko lang para sa inyo, but for me, para siyang pangmayaman tingnan. And ito na yung ating meat. Ay, meron pa pala. Yun, may isa pa. There's one more here. So we will add this one. Pero, yung mga meals nila doon, kapag ka first time mo pa lang na hindi kumain ng mga kanin,
As in, gugutumin ka talaga. Ganun ako dati. Nung hindi pa nakaka-adapt ng katawan ko, naghahanap ako lagi ng rice. Where is the rice? This is only merienda in the Philippines. Parang ganun ako dati. But for them, it's already a meal. Lalo na kapag mga soup. Pero yung soup nila is always. Pero hindi lahat. Meron laging kasamang bread. So, yun na yung staple food nila, yung bread. Unlike here, our staple food is the rice itself. Pero later on, naka-adapt na yung katawan ko. Kaya, doon ko na-realize na yung mga pagkain nila is parang hindi nga naman kasi partner ng rice. Bakit ka magkakain ng rice? Parang ganun. Until natuto na rin akong kumain ng kung paano sila kumain. Hindi ganun din ako. Yan. Laging nag-close, nagba-blackout yung aking phone. Hindi ko alam kung bakit. And the most important part is we need to put a lot of onions. Kahit anong onion yan, basta onion. But I want to use this kind of onions. Yung mga matamis. Hindi ko alam, basta bet ko lang. Tsaka mas mura din kasi here. Mas mura ito. Na ano nga ako eh. Na-amaze ako kasi mas mura pa to kaysa sa red. Dapat sana baliktad. And my biggest problem when I'm cutting onion is I always cry. I don't know why. Tinatry ko naman yung sinasabi ng iba na sabi nila, maglagay ka ng water beside you. Wala effect. Nasa ano nga ako ngayon. Nasa sink nga ako ngayon and katabi ko ang tubig. Sabi din nung iba, ilagay daw sa ref. Hindi rin yung effective sa akin. Kasi mostly ng mga onions namin, nilalagay ko talaga sa ref. Lalo na kapag nahiwa ko na siya. Yung leftover. Ganon. Wala. Anong ibang option pa? Ang pinaka-the best siguro na option is mag-eyeglasses, no? Itong onions kasi, siya yung isa sa magbibigay ng juice and it will nourish the flavor as well of the meat. Ayan, sana lang umabot ako maluto ito bago ko pasunduin si Hana kahit mga kainin lang sana. Hindi ko lang kung ano pumasok sa isip ko bakit ito yung gusto ko lutuin today. Para may balang. Ayan, nag-start na akong umiyak. Ano ba yan? Ganyan, oh. Oh, di ko alam kung nakikita. Grabe. Ay! Da! And my husband is already there. Da! Что надо? Ух ты! Ух ты! А тут что, пельмени? Мои джакфрут прям дала. Нет, я хотела пельмени, но я чебуреки делала. А, Чтобы быстрее. конечно. Так, куда это все не знаю. Вот тогда ты можешь идти задочу потом, да? Не знаю. Смогу ли я потом. Да. А во сколько сейчас? Сколько времени? Я не знаю, даже какой у меня часы. Ух, есть свет? Есть, было есть, не знаю, сейчас. Фу, блин.
Высокие. Пока нету. Я снимаю. Что ты? Раз ты снимаешь. And our onions. Okay na to. This is now good. And we will add some salt in here. A bit of salt. And pepper. Ground pepper. Konti lang kasi hindi kami mahilig sa manghang. Lalo na si Han. And then just mix it. And it's ready. And now let's start doing our... Nakalimutan ko na naman ang pangalan. Ano ba yan? Chibureki. Ayan, ito na yung ating dough. So, I will just cut here a bit. Teka, bakit ito? May ano ko? Wait lang. I forgot that I have this one. Yung talagang pang-cut ng dough. So, ayan. Gawa tayo ng maliliit. Ganyan lang siya. It's the best Russian food. Like my wife. Hindi. Ayan. Try na natin itong ating malaking rolling pin. Our giant rolling pin. Mukhang maliliit yata yung aking nakat. I think we need more bigger. Para lang siya, parang empanada lang. Yung paggawa nito. Pero, yung ingredients is ganyan lang. Onions and meat only. Ayan. Ayan. And it's ready. Lagyan na natin siya ng filling. Our filling is here. Maliit lang kasi yung aming table, kaya wala kong paglagyan. And dapat, lang siya, thin lang yung pagkakalagay. Hindi siya umbok. Kasi sa empanada is umbok siya. But in here, it's only thin. As in flat na flat siyang ganyan. So, this is it. This is for Hannah's size. Maliit. And we will just fold like this. Hindi ko alam kung nakikita. Ganyan siyang maging itsura. Ayan, ganyan na siya. Oh. Para siyang talagang empanada. Pero manipis. Tapos, after this, easy for fry na syempre. Pero gagawa muna ako ng maraming ganits. Димочка, ты не можешь жарить? Нет. Нет? Лучше больше делать. Хорошо.
Chuta, malinki. Потому что наша сковорода маленькая. Он попросить тебя подарит Новый год. Ito. Yan, maliliit lang ang ginawa ko. Yung ginagawa ko kasi maliit lang yung aming frying pan. Kung ano yung kasya, di yun. Pero dapat sana mga ganyan siya. Ito yung right size na dapat kung ganyan sana kalaki. Mas malaki. Parang yung ang size niya dapat is parang yung empanada Ilocos. Ganon. Ganon dapat yung size niya. Or maybe bigger pa. Ayan. This is ready. And we will again put some fillings. And buti na lang today is hindi masyadong maingay sa gym. Unlike yesterday, super duper ingay. Может, я этот разберу? Чего? Джетфрут? Можно. Загляди время, Димочка. 10:18. О, еще рано. Сколько надо? До 11:30. Еще до 11. Или 11, ну, 11:40 я там, иногда 11:30, 11:40. Но должна быть до 11:40. Должна быть уходит уже. Tignan natin kung ilan ang makakain ni Hana. And if she will like it or not. Mukhang madami-dami din naman magagawa yata nitong feelings natin na itong kokonti. And this is it na. We will just fry this one. Ito yung first batch lang kasi marami pa doon. And now it's time for frying. Yan. We'll just wait for a few seconds hanggang sa uminit na siya. And if you have butter with you, you may use butter, but we don't have. That's why I will use oil instead. Sa mga mahilig mag deep fry, pwede rin deep fry nyo. But we aren't. So, I'll just use a bit of oil in here. Pwede rin yung non-sticky pan para hindi na gumamit ng oil. It's already hot enough, so we will put already our chebureke. Oh, kasya pala ang dalawa. Wait. Yan. Yan. As in, talagang kasyang-kasya lang yung size ng na ginawa ko. Supposed to be mas malaki pa sana hanggang dyan. Ganyan. Pero, hindi na siya magpa-flat if I will make it bigger.
And now our chabureki is ready. Ayan na siya. May leftover pa sa ating filling. Pero naubos na kasi yung yung ginawa kong dough at ayoko nang gumawa ulit kasi wala nang time. Malilate na ako pag sundo kay Hana if gagawa pa ako. So, I will just fry this one. Magiging parang patty siya. A few moments later. Oh, and now Hana is here. And we will now go to eat. Cheburek daw yun. Sumisigaw na. Pero kailangan mo munang maligo. Oh, and now Hana will try chebureki. Сятровна. Ну что, как? Не хватает сметана. Откуда сметана опять, дочь? Чебуреки со сметаной не едят. А я ем. Хорошо. Я могу попробовать? Ну, конечно. На. Давай, попробуем. Давай. Speak in English. Ты что, Ой, дочь? У кушай тебя там. есть. Very вкусно. Delicious. Yummy. Malunggay pandesal. Когда yummy, when I hear yummy, it's malunggay pandesal. Yummy. It's good, but it's better when Hot, different meat. of course. Maybe pork, maybe Beef, баран как? ram. Ram. Ram is the best. But there's no ram in here. Maybe, I don't know if there is. Все But- чебуреки. But I saw Половина some sheep чебуреков in мне. the mountains. Половина чебуреков мне. Половина? А сколько это всего? 2, 4, Ребята, 6, 7, 8, 9. Половина здесь тебе? Не половина. Наверное, на одну. Саламат каю, Саламат каю or саламат па. мадам Рахани. А как правильно это говорит, доча? Давай скажи. Саламат каю. Каю какой-то. Maraming salamat po! Oh, yun naman yung version ko. Да? Какой саламат каю? Давай, я тоже ем.